mayroon kasing bike 3x 2x, 'di ba? May 1x katulad nito, naka 1x ako. Tsaka naka-cogs ako ng ganito. Mayroong cogs na laki. Ang laki talaga. So, 'yun. Siyempre, iba-iba ang haba ng kadena nun kasi iba-iba yung laki ng cogs at ng chainring natin na ginagamit. So, nagdedepende pa rin ang pagputol ng kadena sa bike setup natin. So, yun lang. So, ngayon, dito sa bike ko, ituturo ko yung personal kong pagpuputol ng kadena. Paano ako magtansya ng putol ng kadena, kung gaano kaiksi at gaano ba kahaba ang kailangang putol. Ayan, simulan na natin. At ang unang step ko sa pagpuputol ng kadena, dito sa part ng crank, no? Ang ginagawa ko diyan, syempre, pag 3x kayo, kailangan ilalagay nyo siya sa pinakamaliit. Ayan. So sa case ko naman, hindi na ako kailangang maglipat kasi nga naka-single na ako. 1x na ako. So dito na lang ako maglilipat. So pagdating dito, yung kadena natin dapat lang na dito nakalagay sa pinakamaliit na cogs. And then saka na tayo magsukat ng kadena kung gaano kahaba natin siya puputulan. So ganito yan. Sa ano ko to, uulitin ko sa base ko lang po ito sa aking experience, sinishare ko lang sa inyo. Ngayon po, nasa sa inyo na po kung susundin niyo or hindi. Ang sa akin lang po, makapag-share lang po ako ng kunti kong kaalaman pagdating sa pag-ayos ng bike. Ayun, simulan ko na. Ganito po yan, hinihila ko po yung kadena. Yan, hihilahin ko po siya. Ganyan. Tatansyahin ko yung dugtungan ng missing link. Yan, ito yung eksaktong putol. At naka-straight siya doon sa baba. Ayan, pakita natin. Ayan, ganyang position po dapat yung kadena sa ilalim ng ating RT. Ayan, yan ang tamang layo lang ng kadena. For example, ito po yung example ko, no? Yung kadena nandito. Ayan, kadena. Yung kadena po, nakaganyan siya kalayo. Hindi siya nakadikit na ganun. Kasi pag nakadikit po, ang magiging problema ninyo, pag tumakbo na kayo, tatakbo yung kadena na ganun, tatama po siya dito. So maingay siya, iingay siya. Kaya ang pinaka-perfect po para sa akin, yung ganyan po kalayo. Ganyan. Hindi naman sobrang lapit. Kasi pag sobrang lapit, ang tendency, pag tumakbo kayo at naluba kayo, pumapalo na ganun, umaabot siya dito. So foul din yun. Yung ganito po, magkaroon man siya ng alog o dumadaan kayo sa lubak, hindi siya aabot or walang tendency umabot sa kanya kasi medyo may allowance pa siya. Ngayon, ang na-experience nyo po, tumatama pa rin siya kahit gano'n nakalayo. Ang problema na puno natin ay yung ating RD. Ibig sabihin yung spring niya wala nang laban, hindi na siya lumalaban. Although may video po ako niyan kung bakit mahalaga yung RD natin ay ang spring ay matigas. So yun po, no. Dito pang isa niyang tanong, no. Ano daw ba yung gagamitin niyang pamputol? At may video na rin po ako niyan, kaya lang ipapakita ko na rin po dito para isang diretso na po para kuha nyo na rin kaagad. Hilahin natin ang kadena kung hanggang saan yung pinaka ano niya. Pansin niyo yung roller sa likod, ayan o. Yan ang position sa ilalim. Ayan, so isasama na natin yung pinlock. Ayan. So ayan. Yan ang putol. Diyan ako magpuputol kasi doon sa ilalim ng RD hindi na sumasayad yung kadena, ganyan kaiksi siya. Ayan. So tatandaan ko na to at dito ako magpuputol. Ayan, sa pagpuputol naman kailangan naman natin ng chain cutter. At yung iba sabi hindi na raw kailangan, pako lang daw katalo na. Although pwede naman po yun kung talagang walang wala tayo. Kasi ako man dumaan po ako sa ganyan. Ngayon na medyo may pambili ako, bumili na po ako nito. Mas convenient po kasi pag may ganito kayo, pag magpuputol kayo ng kadena, iwas pating madamage yung kadena natin. So ayan, pakita ko sa inyo. Una, i-atras lang natin to, no. Tapos yung tinandaan natin kanina, ayan, tinandaan natin
Ipitin lang po natin yan. Pag naipit na siya, no, napansin nyo na kailangan yung pin puller nakatapat mismo dun sa pin. Ayan, yan yung pin. Minsan yung iba iniikot ng iniikot, dito pala nakatama. Ayan, so ang nasisira yung pin puller or yung kadena na dadamage. Sure natin na nakatama siya doon sa pin. Ayan, ikutin ko na. Ayun. Sagad lang natin. Stop na yung humigpit na, ibig sabihin nakasagad na yung hanggang puller natin. Etras na natin. Ito. So ayan po. Kita nyo yung pin na tulak na siya. Ganun lang po yan. Easy. Then hindi na po natin kailangan pang ibalik ito, no, kasi sa video kong isa binabalik ko pa tong pin. Ito po kasing kadena na to mayroon ng missing link. At yan, pagkaputol natin ng kadena, ilagay na natin yung missing link. Yan, shoot lang natin yung butas kabilaan. Yan. So ayan mga kaparts, no, nakita nyo yung kadena sa ilalim ng roller. Ayan, ganyan siya, naka-allowance siyang ganun. So kaya may allowance siya kasi pag dumadaan ka sa lubak, pumapalo yan na ganun. So wala siyang tendency umabot dito. So ayan. Ayan, konting review lang po dito sa unang part para sure. Kapag nagputol tayo ng kadena at nilagay natin yung kadena dito, pinakamalaki, dito, at nagputol tayo na nandyan, tapos hinila natin ganon, magkakaproblema tayo pagka putol natin. Kasi pag nilipat mo sa pinakamaliit, sasayad siya dito. So yun yung iniiwasan natin na mangyari. So para ma-perfect mo yung pagputol ng kadena, lagi nyo pong ililipat dito sa pinakamaliit. At kung naka 3x man kayo, 2x, ililipat nyo doon sa pinakamaliit. Pero kung naka 1x kayo, wala na kayo po problemahin dito. Ano na yan, yan na yan, stick na yan dyan. So, at pagkatapos sa tinesting nyo na, kinambyo nyo pataas at ang nangyari hindi po umaakyat kapos ang kadena, ibig sabihin kailangan nyo po magpalit ng RD na compatible sa bike ninyo. Dapat kung 9 speed kayo, pang 9 speed ang RD ninyo. Kung 12 speed kayo, pang 12 speed ang RD ninyo, para hindi kayo paulit-ulit ng adjust ng kadena. So yun lang po, no, ang advice ko para sure po kayo sa paggawa. Ayan, salamat po at sana po ay nakatulong ako sa inyo at nakapagbigay ako ng konting idea sa mga video na to. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, sana po ay paki-like and share nyo ang aking YouTube channel. Andyan po yung link sa baba at nandito rin po sa screen, ipa-plus ko. At lalong-lalo na dun sa nagtanong sa akin. Ito na po yung video para sa inyo. Salamat sa Diyos. Thank you.